good news dahil, well, may mic tayo, hindi na ako sisigaw. Dahil ang fact checkers ay pinak-check ng korte, okay? Ang lolang hitad ninyo, di ba? Nagmamaganda si Maria Ressa Kirara. What's the matter, peanut butter? I'm gonna use this, dude. So, may computer. How about my computer? So, again, karma ng Rappler, sabi ni Jake JC. So, ano naman mga eksenang ito? So, marami na po tayong vlog about this na about sa kasinungalingan ng Rappler. Alam nyo naman na ang Rappler ay lagi tayong fina-fact check, binabantayan tayong mga vloggers dahil tayo daw ay nagpapakalat ng mga kasinungalingan. So actually, sila ay pinak-check. Kumbaga, eto na at mabibilanggo na ang kanilang pinuno. Ang pinuno ng kadiliman ay mabibilanggo. They have 15 days to appeal sa Supreme Court. Ano ba tong eksenang ganap? Balikan natin. So si Maria Ressa ay, at ang kanyang, ang Rappler, of course, at ang kanyang abyan ng kadiliman. Okay, ang kanyang abyan ng kadiliman ay nagpakalat ng kasinungalingan patungkol kay actually kay Wilfredo Keng. Saan ba nagsimula? Yung panahon yun ni yung natupok na ng Japoy. Yung natupok na si Jabnoy. So anyways, so nagsimula yun ng panahon ni Noynoy. Nagkaroon sila ng article in 2012. 2012 article na sinasabi nila during the impeachment trial ni Chief Justice Corona, meron silang inilink na tao na nagngangalang Wilfredo Keng. Ito yung negosyante. Nasabi ng Rappler, okay, ang sabi ng Rappler, can you give me my laptop? May laptop ba? Ang sabi ng Rappler, itong si Wilfredo Keng, ang kanyang sasakyan, ay ginamit. Ito na-vlog na natin to. Siguro kung ano na lang talaga ang maalala ng lola ninyo. Ginamit daw ni the late Chief Justice Corona ang sasakyan, ang SUV ni Wilfredo Keng, na kung saan si Wilfredo Keng ay involved. Okay, ito ang sabi ng Rappler, ng kasinungalingan ng Rappler. Sinabi nila na si Wilfredo Keng ay sangkot, di ba? Allegedly sangkot sa illegal drugs, murder, smuggling, drug smuggling, at kung ano-ano pang mga kasinungalingan. So, nung 2012 yon, I believe pinablish ng Rappler yun May 9. Okay, tama? May 9 of 2012, pinablish nila na sinasabi ng Rappler na itong si Wilfredo Keng ay sangkot sa ganito, chuchuchuchung ganyan, base sa kanilang intelligence report. Okay, sa kanilang intelligence report during ng 2012. So, ang nangyaring ganap doon, mga palangga, nagkaroon ng cyber, naging ganap na batas, okay? Yung cyber libel, o yung tinatawag na RA 10175, nung September 12. So, ipinablish yun. So, base sa konstitusyon, na once na mai-publish ang isang law, okay, like after 15 days, ay magiging magiging ganap na siyang batas. So, ang mga eksena, May 12, nag-publish ang Rappler, then, during that time, wala pang cyber libel crime law. So, ang ginawa ng mga hitad, in-update ang balita after what? Almost 2 years? 2012. So, 2014, in-update yung balita kay Wilfredo Keng na siya daw involved sa ganito, chuchung ganyan. So, it's really libelous at malisyoso ang kanilang panunulat. So, fast forward tayo. So, dahil in-edit nila, okay? Ni-republish nila ulit. It's like editing. It's a new na yun. Parang bagong balita na naman, di ba? Kasi in-update mo eh. Kumbaga, during the time, nung paninira niya kay Wilfredo Keng, ay wala pang batas na
nagaganap o wala pang naibatas o naipasang batas. So, na-update nila ng 2014. So, ang sinasabi ni Maria Ressa, Maria Ressa, the whole Rappler, na sila daw mga palangga, na meron silang base sa kanilang intelligence report. So, hindi nila mapatunayan sa korte, okay? Sa Court of Appeals, di ba? Okay. So, hindi nila mapatunayan na kung sino yung sinasabi nilang intelligence. Kung sino yung taong yun. There's no such thing as tao silang ma-present kung sino yun. So, ibig sabihin, chismis, gawa-gawa lang. So, imagine niyo kung sino, hirap ako magsalita. So, imagine niyo kung sino ang nagpapakalat ng kasinungalingan. Samantalang tayo, like ako, the rest of the vloggers, especially Marcos vloggers like Jan Sangkay, hello Jan, na pinagbibintangan tayo na tayo ay nagpapakalat ng kasinungalingan. Eh wala naman tayong kasong cyber libel. Di ba? Walang kumaso. Like ako, si Kiko at saka si Inday Sharon, hanggang pananakot lang, hanggang threatening lang. There's no such thing as libel case against me. Pero etong si Rappler, eto na, di ba? Sila ay hinatulan na at mabibilanggo, ilang years ba ang kanya bilanggo? 6 years, 8 months to 2 days kapag ibinasura ng pag inakyat nila o mapila sila sa Supreme Court within 15 days kapag after appeal nila at ibinasura na ito ay didiretso si Kirara sa kulungan. O, di ba bongga yon? Ang saya-saya, magpapalitsyon tayo. Magpapahanda tayo ng papasara natin lahat ng kali at tayo ay maghahanda. So, you know what? Maliban sa tax evasion case nila, and sa kanilang issue, what else? Ano ba yung issue ng foreign ownership? Dahil, di ba, yung Omidyar Network ay isa sa mga, financer ng Rappler. So, ang dami talagang nilabag ng batas ng Rappler. Alam naman natin yon. At paninira, at ngayon ang sinasabi ni Maria Kirara ay kino-curtail na naman. Hi, Roda Hilardiro. Kino-curtail na naman ang kanilang freedom of speech. Ito ay dead na naman daw ang democracy. May gulay. Dead ba ang democracy? Paulit-ulit na lang na lahat ng kasinungalingan ay naipapublish nila. Pero ito na yung kanilang parusa. Okay? Ito ngayon ang kabayaran, Maria Ressa. Saan ba ako tumitingin? Ang camera ko nandito pero nakatingala ako. Hirap na hirap ako sa aking pwesto dito sa eksena ko dahil wala akong mga gadgets, But I'm so happy. Ate Manang, yes, Maria Kirara. Oo, Maria Kirara. Jotang Jelina. Di ba? Sila yung fact-check ng fact-check sa atin. Tapos sila pala yung may makakalaboso. Gusto ko talaga makulong yung babaeng hitad na yan. Para naman mabayaran yung kanyang mga kasinungalingan. At, yung kapalit ng kanyang mga award winning, mga chuchuchong award eklabos niya. Di ba? Ito yung mga pagtatakip ng kanyang mga kasinungalingan. Okay. Ayan. Ano bang eksena? Grabe na wala ako sa limelight. Buti andyan pa kayo. Ang boses ko talaga naman. Okay. Sabi ni Evelyn. Hi, Evelyn. How are you? Ayan. Okay. Okay. Anyway, highway. So, itong mga case na ito, okay, ang mga pautot ni Maria Ressa doon, yung kampo ng Rappler, yung kanilang daw pag-update ng kanilang article from 2012, from May 9, 2012, in-update nila ng 2014 of February of 2014, typographical error lang daw yun. So, yung mga palusot nila, paano naging, ang issue doon is a typographical error, yung libelous, malisyoso, at paninira kay Keng, na sinasabi ay murderer, siya ay sinabi na involved sa ganito, sa illegal na ganito, illegal drugs, at kung ano-ano pa. Oh, tapos, di ba walang ma-present sa korte yung mga jutang dyan na, walang ma-present kung sino yung sinasabi nilang gumawa ng intelligence report. Kung sasabihin ko pala na may intelligence report ako, na si Kirara ay nakita ko na what else? Ano bang mga issue sa kanya? Siya ay chumorva sa kapwa niya Kirara.
'Di ba? Base sa aking intelligence report, nakita ko umindayog ang mga kadiliman, mga ganon. So gagawa ka lang ng kwento, then para lang masira mo yung tao at sasabihin mo ay may intelligence report. Tapos magdating sa korte, wala ka maipakita. Mga katang isip lamang na intelligence report. Hello, 'di ba, Ate Manang? So, my God, sumisigaw ko, baka magsisilabasan yung mga tao. Dayo pa naman ako sa area na to. Yan, si Reyna ng Encantadia. May Reyna pala dito. Di ba? Sabi ni Ate Manang, Nobel Peace Prize. Yan, Nobel. Oh, di ba? Nobel Prize winner daw. Correct. Ito mga award, yung mga Nobel, chuchu na ito. Ito'y pakikipagsabwatan ng mga financiers na sa labas ng bansa para sabihin ay siya ay premyadong reporter, Vatican chuchu. Vatican reporter, nasabihin mo may intelligence report ka, tapos wala kang maipapakitang what do you call it? Source or not source yung witness, okay? Or yung taong nag-conduct ng ano na yon, ng report na yon. So ito'y pawang kasinungalingan. Reza, alam mo, sa totoo lang, dapat bumalik ka na sa buho na pinanggalingan mo. Saan buho ka ba nang galing? Jutang Jelina. Kahit sumasakit sa... Actually, mga palangga, nakita niyo yung boses ko, hindi pa ganun ka-golden. So, medyo tanso pa rin. Medyo papunta na sa silver. Baka babalik na tayo sa Italiano gold na mga boses. But, yes, imagine niyo yung kanyang paratang sa taong pinaratangan niya na involved sa human trafficking. Tapos sa mga, I think, fixer pa. Meron pa yatang article na sinasabi niya na fixer ng mga Chinese visa. Whatever. Basta parang may mga ganun akong natandaan. Makabintang lang siya. Pero nasabi niya, ito ay freedom of speech. Paano naging freedom of speech? Paano naging malayang pamamahayag ang pagsasabi mo sa tao na ito ay ganito, ito ay ganyan? Diba? Tapos pag tinawag ka sa korte, sabihin mo, galing sa intelligence report. So, sino ang nag-conduct nun? Like ako, di ba? Tinakot-takot ako, sinindak-sindak ako ni, yung mahilig sa saging. Buhay pa ba yung mga yon? O, yan, mahilig sa saging, tapos yung lolang hitad mo, andin, nasa Jamaica na yata, mukhang lalangawin ang kanyang show. So, pinunta-punta sa DOJ ang mga hitad. O, inireklamo ako dahil ako daw ay may mga libelous chuchu. You know, when you see libel, di ba, paninirang puri, malisyoso, walang katotohanan, di ba? Katulad ng ginawa ni Maria Ressa. Sa case ng paggigipit sa akin ni yung favorite niyang saging. Namimiss ko sila. Namimiss ko sila ng Boljak Ang jotang gin ng pamilyang to. Anyway, ako, yung aking balita, it's not really balita, it's opinion. Was it opinion? It's not opinion reaction. Di ba? Nag-react lang ako doon na kung saan nagpakita ng susobels. So, hindi libelous yun. Kasi in the first place, hindi naman ako nagpakita ng susobels o hindi naman ako nag-cleavage or whatever, katulad ng yung Hitad Sharon, hindi naman ako nagpakita ng picture na nakikipag-kiss, yung mga ex ko, inilalabas ko. Di ba? Ganun yung mga drama ni Sharonita. Yun na mapag-usapan lang natin yung libel na case. Dahil ito po yung mga paninindak, even ng yung mga kalaban natin ng mga sinungaling, na ako daw ay may kaso sa Pilipinas, na ako daw ay makukulong na. Nasaan yung libel case? I'm waiting. I've been here since April. Pabalik-balik na nga ang lola ninyo Di ba? Inilalapit ko na yung sarili ko sa mga kalaban. Yung gusto mo bukas, i-drag ko yung sarili ko sa NBI. Ang sabihin ko, hulihin nyo na po ako. Wala pa humuhuli sa akin. So there's no such thing as libel case. Kasi yung mga komento ko o reaction ko dun sa mga kalaban natin, galing sa kanila yun. Di ba? Yung pakipag-chuba-chucho ni Sharon sa mga nakaraan niya, mga reminiscing niya. So wala ako inimbento doon. Yun ay galing sa Instagram niya. Unlike dito kay Maria Ressa at itong kanyang researcher na si Santos, ang ginawa nila, it's like saying na meron silang source. Buti sana kung chismis lang to na mga showbiz lang. May gulay, mga palangga. Serious to na pagbibintangan mo yung tao na involved sa pagngingitil ng buhay, drug, 'di ba, murder, yun na nga yun. Human trafficking at kung ano pang mga hanash. So para sa akin, pag dumating ng araw na ganito gawin natin, bakla, mga hitad.
naging bakla na ako kasi in the past few days, ang mga kasama ko, mga baklush. Well, ever since the world began, mga kaibigan ko, mga bakla. Alright, so pag nakulong na si Maria Ressa, babalik ako sa Pilipinas. Okay, dadalawin ko siya. Magdadala ako ng lugaw, di ba? Isasahog ko yung lugaw, yung kape-kape. Diyos ko po, mga losers!